So ayun na nga mga guys, at nangyari na nga yung isa sa kinakatakutan ng isang rider, ang maaksidente sa daan. Siguro lahat naman siguro ng tao ay takot maaksidente. Hindi lang naman siguro mga rider, pero para sa akin ay iba pa rin kapag rider ang naaksidente. Alam naman siguro natin, and as a motorcycle rider ay mas malapit tayo sa panganib na dala ng kalsada. Unlike nga sa sasakyan ay mas malaki ang naibibigay nitong proteksyon sa pasahero kasi enclosed sila sa loob. Hindi gaya nga ng pagmotor ay kaunti lang ang pwede mong maibigay sa sarili mo na proteksyon, at sa isang pagkakamali mo nga lang ay pwedeng buhay na ang maaaring kapalit. At sa nangyari nga sa atin kung saan inipit tayo ng truck ay sobrang laki nga ng pasasalamat ko sa itaas dahil konti nga lang natamo nating pinsala. Actually parang wala pa nga kaming natamong pinsala sa katawan kasi sa sobrang minor lang nito. Hindi ko nga alam kung paano ito nangyari kasi kung babalikan nga natin yung video ay malakas yung impact ng pagkakabangga na halos tumilapon nga ako sa bangin sa kabila. At hindi lang ito bangin mga guys, kundi malalim at masukal na bangin. At kung nagkataon ngang nahulog ako doon ay maaring hindi na ako makaligtas. Pero sa awa nga ng Panginoon ay hindi ito nangyari. At dahil nga dyan ay sobrang nagpapasalamat ako. Kung alam nyo nga yung kantang Jesus Take the Wheel, ay ito na siguro yung isa sa pinakamagandang example nito. At ang nangyari nga sa amin ay para sa akin ay isang divine intervention. Inaamin ko naman na hindi ako mabuting tao at hindi rin naman ako masamang tao. Naniniwala ako sa Diyos at dumadalo rin ako sa mga fellowships. Pero bilang isang tao ay masasabi ko nga sa aking sarili na madami na rin akong nagawang mga bagay na hindi mabuti. Bilang tao nga ay likas para sa atin ang magkasala, lalong lalo na at andito pa tayo dito sa mundong ibabaw. At hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin akong nakakagawa ng mga kasalanan. Siguro nga ay dahil ito sa mga nangyari sa akin nung ako ay bata pa. Kung di nyo nga alam ay produkto ako ng isang broken family. At hindi lang ito ang mga sinisisi ko kung bakit ako ganito ngayon. Marami pang mga bagay ang nangyari nung kabataan ko na hanggang ngayon ay pilit kong tinatakasan. Gusto kong magbago. Gusto kong baguhin ang sistema ko. Kasi gusto ko balang araw ay maging karapat dapat ako sa harapan ng Diyos. Pero lagi na lang akong nadadapa at lagi ko ring binibigo ang Diyos. Alam ko nga ang pakiramdam dahil nakikita ko rin ito sa tatay ko. Hindi ko nga alam kung hanggang saan o hanggang kailan ako lalaban para mapagtagumpayan ito. Pero kung ako lang ang tatanungin, ay matagal na siguro akong sumuko. Pero dahil may Diyos, nabibigyan ako ng pag-asang mabuhay at tumaban pa. Siguro ang nangyari sa aming aksidente ay senyalis lang na may Diyos na handang umagapay. Diyos na lagi mong kasama at Diyos na matyagang naghihintay. At sa mga tao nga palang nangamusta at nag-alala ay taos puso akong nagpapasalamat dahil alam kong lagi kayong andyan sa oras na kailangan ko kayo. At para naman sa aking mga taga-subaybay ay humihingi ako ng pasensya dahil nga sa ilang buwan na pagkawala natin. Ganun talaga ang buhay mga guys. Kapag tayo ay nadadapa ay kailangan muna nating umiyak sandali bago tayo tumayo at ituloy ang hamon ng buhay. Maraming salamat dahil lagi kayong andyan. Maraming salamat dahil hindi nyo ako iniwan. Kaya mga guys, kung pakiramdam nyo ngayon ay nahihirapan kayo at parang hindi mo na kaya, lagi mo lang tandaan na may Diyos kang masasandalan. Tandaan mo na ang panalangin ang nagsisilbing telepono para kausapin mo siya. Ang kailangan mo lang ay tumawag sa Kanya at ika'y Kanyang pakikinggan. Umiyak ka kung kailangan. Para bukas ay may bagong lakas para bumangon at harapin ang bagong bukas na kasama ang Diyos.